Naglabasan din ang ilang mga nasa loob ng mga building sa ilang business center sa Metro Manila kasunod ng pagtama ng magnitude 6.1 na lindol kanina. Pati ang klase sa mga eskwelahan naapektuhan din. Live mula sa Taguig City may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, dahil nga sa napakalakas na pagyanig na naramdaman sa Bonifacio Global City ay napilitang maglabasan sa matatayog na mga gusali ng BGC ang mga trabahador at empleyado. Ma'am Jess, nasa BGC ang pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Ganito kalakas ang yanig na naramdaman sa loob ng isang hotel dito sa Bonifacio Global City dahil sa lindol. Ang mga chandelier tila umaalon din sa pag-uga. Ang mga negosyante at delegado ng BOA Forum for Asia kabilang sa mga apektado. Medyo malakas lindol. Akala namin bakit? Ano nangyari yun? Yun sa mga sa loob kami sa may nakaupo kami diyan. Doon ako sa parking nagulat nga ako akala ko nga yung kotse ko may diferensya. Yung pala earthquake na parang more than once Pulo-pulutong ng mga empleyado ang nag-alisan sa iba't ibang mga gusali dito sa BGC. Tinignan ko lang po kasi yung kabilang building gumagalaw yung mga bakal. Citizen. Mga sa 23rd floor po. 23rd? Oo, tapos ayun, Malakas ba doon? lumakas ang lindol as in naramdam na nagsisway yung mga ilaw, mga upuan. Tapos ayun, shortly after pina-evacuate na kami, pinababa kami ng building. Matapos ang lindol, marami sa mga empleyado dito sa BGC ang bumaba sa kanilang mga gusali at sila ay naglakad patungo dito sa kanilang designated na evacuation area. Kapansin-pansin na may mga empleyado na naka-hard hat habang lumilikas. Sa company namin, during onboarding, we're given yung parang kit, safety kit during evacuations, earthquake, fire emergencies. Gabi na pero nasa mga open space pa rin ng BGC ang mga empleyado. Isang babae naman ang nagka-panic attack. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas sa mga medik. Pasado alas 7 na ng gabi nang makita nating pinababalik na sa kanilang mga tanggapan ang mga empleyado na may pasok pa ngayong gabi. Sa sobrang kaba niya, dahil siguro lumindol, yung tumaas po yung niya or bumilis yung paghinga niya, kaya siya nagkaganyan siya. Dahil sa lindol, nagsuspindi na ng klase ngayong araw ang UP Diliman. Suspendido naman bukas ang lahat ng klase sa mga campuses at iba pang sangay ng Polytechnic University of the Philippines. Ma'am Jess, sa nangyaring lindol ay nakita natin ang kahandaan ng mga establishmento at mga empleyado dito nga sa Bonifacio Global City. Ma'am Jess, nakita natin na yung mga empleyado ay kusang nagpupunta doon sa mga open space na itinakda daw ito ng kanilang mga kumpanya. At Ma'am Jess, ang pinaka-notable talaga doon sa nakita ko kanina, yung isang kumpanya ay may pa-hard hat pa at meron pa silang maliit na bag na may emergency kit at sinasabi sa atin ng mga empleyado na nakalagay ito malapit sa kanilang workplace. Kaya nga nung nagkalindol kanina, agad-agad ay nadampot nila ito at nadala nila sa kanilang pagbaba sa gusali. At sana Ma'am Jess ay magaya ito ng maraming mga kumpanya dahil malaking bagay itong hard hat at yung emergency kit na madadala ng mga empleyado, Ma'am Jess. Nakita natin, Ian, na nakatulong talaga yung ilang beses ng pag-earthquake or emergency drill ng mga opisina sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasi kahit dito sa ating building, dito sa Quezon City, nakita natin yung maayos na pagbaba ng mga empleyado nung matapos yung lindol, wala nang nagtangkang gumamit pa ng elevator, may mga designated leaders kada floor na yun yung mga parang nagbibigay ng announcement, etc. At alam na rin ng mga empleyado kung saan yung designated area para dun mag-assemble or mag-gather, to wait out for any other further announcement. Katulad ng nakita mo dyan sa BGC, Ian. Yes, Ma'am Jess, yun nga yung nakakagaan din ang loob sa kabila nga nung nangyaring lindol na marami talaga ang nahilo dun sa nangyaring lindol. Pero nung nakita naman natin na organisado sila at nagpupunta nga doon sa mga open space at Ma'am Jess, talagang sila ay naghihintay ng queue mula doon sa kanilang mga designated leaders at sila raw yung magbibigay ng balita sa kanilang mga co-employee kung kailangan pa ba nilang bumalik doon sa kanilang workplace o hindi na. At nakita rin natin na yung kanilang mga sariling mga nurses sa kanilang mga kumpanya ay nandoon din at nag-ikot at yung mga guard naman nila sila yung kumuha ng
kanilang bilang para matiyak nila no, na nakababa lahat ng maayos yung kanilang mga empleyado. Ibig sabihin, walang napahamak sa kanilang maayos na pagbaba, Ma'am Jess. So importante talaga na seryosohin natin yung ating mga emergency or earthquake drills. Maraming salamat sa iyo at ingat, Ian Cruz.